Alam mo ba ang pinakamapanganib na bagay na magagawa mo sa isang lugar ng trabaho? Hindi ang pagtatalo sa iyong boss. Hindi ang pagkuha ng mas mataas na sweldo sa ibang kumpanya. Ang pinakamapanganib na bagay na magagawa mo ay ang magpanggap na mas tanga ka kaysa sa tunay mong kakayahan. At iyon mismo ang ginawa ko. Sa loob ng 3 taon, pinili kong itago ang aking tunay na kakayahan, ang aking talino, ang aking mga idea, at ang aking potential. Pinili kong maging invisible. Pinili kong maging okay lang nang hindi outstanding. At ngayon, ang taong dating nagmamataas sa akin, ang taong dating inaasahan ko na lagdasin ang aking sweldo, ang taong dating nagtatawang-tawa sa likod ko kapag nagmumungkahi ako ng bagay, ang taong iyon ay nangangailangan ngayon ng aking pahintulot para makapanatili sa industriya. Paano nangyari ito? Iyan ang kwento na gustong-gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Hindi ito isang kwento ng paghihiganti. Hindi ito isang kwento ng kasamaan. Ito ay isang kwento na estratehiya, presensya, at ang pinakamakapangyarihang sandata na mayroong ka bilang isang profesional, ang iyong utok at ang iyong kakayahang kontrolin kung kailan mo ito gagamitin. 2 kalahating taon bago ako naging nagtrabaho ako sa isang mid-sized na kumpanya sa Maynila. Maganda ang trabaho sa PayPal, may benepisyo, stable, at hindi naman masyadong mabigat ang pressure. Pero ang boss ko, si Ginoong Ramon, ay isa sa mga taong parang hindi makapaniwala na may ibang tao sa silid na mas matalino kaysa sa kanya. Alam ninyo ang ganitong uri ng tao. Ang tipong kapag nagbigay ka ng magandang idea sa meeting, binabanggit niya ito sa susunod na meeting para bangka niya ang idea. Ang tipong kapag nagkamali ka kahit maliit na bagay, ipinaalala niya ito sa iyo sa harapan ng lahat. Ang tipong kapag nakita niyang lumalagpas ka sa kanyang inaasahan, bigla kang bibigyan ng mas maraming trabaho para hindi ka makapag-focus sa mga bagay na magpapangaladak sa iyo. Ang una naming tunay na away ay tungkol sa isang proyekto na may kinalaman sa pagre-restructure ng aming departamento. Nagbigay ako ng detalyadong plano, may datos, may proyeksyon, may timeline. Ang plano ay maganda sa PayPal at mas maganda pa ito sa aktual na pagpapatupad. Pero sinabi ni Ginoong Ramon sa harapan ng buong team at hindi ko malilimutan ang eksaktong salita niya. Bata pa ito. Hindi pa handa para sa ganitong klase ng desisyon. Maganda ang effort, pero kailangan nating maging mas konserbatibo. Tinawanan ng ilang miyembro ng team. Hindi malaki ang tawanan, pero naramdaman ko ito sa aking dibdib. At sa sandaling iyon, nagpasya akong hindi na iyon maulit. Hindi ang ganitong uri ng kahihiyan. Pero hindi ko rin nagawa ang inaasahan ng lahat. Hindi ako tumayo at nagprotesta. Hindi ako nagbitiw. Hindi ako naghanap kaagad ng ibang trabaho. Sa halip, nagpasya akong mag-aral bago kumilos. Nagpasya akong maging mas matalino kaysa sa aking emosyon. Nagsimula akong mag-observe. Ano ang talagang gusto ni Ginoong Ramon? Ano ang kinatatakutan niya? Ano ang mga bagay na nagbibigay sa kanya ng seguridad at ano ang mga bagay na nagbibigay sa kanya ng pagkabigo? Natukoy ko na mabilis na ang pangunahing problema. Si Ginoong Ramon ay isang taong deeply insecure. Hindi siya talaga natatakot sa aking mga idea. Natatakot siya sa posibilidad na makita ng ibang tao na may mas magaling kaysa sa kanyang sariling departamento. Iyon ang ugat ng lahat. At kapag nalaman mo na ang ugat ng problema ng isang tao, nalalaman mo na rin kung paano harapin ang sitwasyon nang hindi nagdudulot ng mas maraming komplikasyon. Dito nagsimula ang estratehiya. Nagpanggap akong walang kakayahan. Hindi sa pamamagitan ng pagkuha ng mababang grado o pagkabigo sa mga simpleng gawain. Sa halip, ginawa ko ito mas subtle at mas matalino. Sa mga meeting, nagtatanong ako ng mga tanong na mukhang basic, pero ang mga tanong na iyon ay dahan-dahang nagdidirekta sa mga conclusion na gusto ko na marating. Halimbawa, sa halip na sabihin ang 18 conversion rate ay bumaba ng 25% dahil sa maling targeting, tatanong ako ng, Sir, kung titingnan natin ang ating mga numero,
Ano natin mapapabuti ang ating reach para sa tamang market? At si Ginoong Ramon, na parang isang ibon na kumukuha ng piraso ng tinapay, ay magbibigay ng sagot na halos eksakto sa gusto ko at iniisip niya na ang idea ay nanggaling sa kanya. Habang ginagawa ito, patuloy akong nagtatayo ng aking tunay na kaalaman sa likod ng eksena. Nagbabasa ako ng mga libro tungkol sa leadership, estratehiya sa negosyo, at psikolohiya ng organisasyon. Kumukuha ako ng mga online na kurso sa labas ng trabaho. Nagtatayo ako ng aking network ng dahan-dahan at maingat, mga tao sa loob at labas ng industriya na nakikita ang aking tunay na potential. Nagsimula akong mag-volunteer sa mga proyekto sa labas ng aming departamento, mga proyektong pwede kong gawin sa sarili ko nang hindi nangangailangan ng pahintulot ni Ginoong Ramon. Sa loob ng 10 buwan, ang aking pangalan ay kilala na ng maraming senior executives sa kumpanya, hindi bilang ang underperformer sa departamento ni Ginoong Ramon, kundi bilang ang taong laging nakakatulong, laging nagbibigay ng solusyon, laging handang mag-abot ng kamay sa mga problemang hindi naman talaga sa flow ng aking opisyal na trabaho. Ito ay isang critical na bahagi ng estratehiya na hindi naunawaan ng karamihan. Hindi ka maaaring magtago ng tuluyan. Kailangan mong lumipas sa isang uri ng invisibility patungo sa isang uri ng selective visibility, kung saan pinipili mo kung saan at kailan mo ipapakita ang iyong tunay na kakayahan. Isang araw, may malaking krisis ang kumpanya. Isa sa aming pinakamalaking kliyente ay nagbanta ng pagkansela ng kontrata, isang kontrata na nakakahalaga ng halos 12 milyong piso bawat taon. Ang problema ay may kinalaman sa isang serye ng miscommunications at mga hindi natupad na pangako na nagsimula bago pa man ako pumasok sa kumpanya. Si Ginoong Ramon ay lumitaw sa meeting ng may mga slides at mga dahilan at mga apologies, ngunit walang konkretong solusyon. Ang kliyente ay hindi natutuwang pakinggan ang mga paliwanag. Gusto nila ng aksyon, gusto nila ng solusyon. Sa sandaling iyon, tumayo ako at nagpaalam na makipagsalita. Ilang segundo lamang ang namagitan bago ako nagsalita. Ibinigay ko sa kliyente ang isang detalyadong 3-puntong plano para sa pagre-restructure ng aming relasyon, kasama ang mga particular na timeline, mga measurable na resulta, at isang bagong sistema ng komunikasyon na maaaring maiwasan ang ganitong klase ng problema sa hinaharap. Hindi ako nagbigay ng apologies. Hindi ako nagbigay ng mga dahilan. Nagbigay ako ng solusyon. At ang solusyon ay nagtrabaho. Ang kliyente ay nanatili. Ang kontrata ay na-renew. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakita ng buong boardroom kung sino talaga ako. Ang reaksyon ni Ginoong Ramon ay predictable. Sa labas, nagpapahayag siya ng pasasalamat at papuri. Sa loob ng aming departamento, naging mas malamig ang kanyang pakikitungo sa akin. Mas maraming trabaho ang ibinibigay niya sa akin, mas maraming responsibility nang walang kasamang recognition o karagdagang compensation. Ito ang klasikong reaksyon ng isang insecure na leader kapag nakita niya na may mas magaling kaysa sa kanyang sariling team. Sinubukan niyang dalhin pababa ang tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maraming trabaho, sa pag-asang mapagod ang tao at maaaring magkamali. Pero hindi ito ang naging resulta. Sa halip, ang bawat proyektong ibinibigay niya sa akin ay naging isang pagkakataon para sa akin na may pakita ang aking kakayahan sa mas maraming tao. At habang lumalago ang aking visibility sa kumpanya, habang lumalago rin ang aking leverage. Mga 2 taon na ang lumipas mula nang mangyari ang insidente sa kliyente nang makakuha ako ng isang mensahe mula sa ng kumpanya, hindi ang aking direktang superior, kundi ang mismo. Tinanong niya kung maaari kaming makita para sa almusal. Sa almusal na iyon, nalaman ko na ang kumpanya ay naghahanda para sa isang malaking expansion at sila ay naghahanap ng isang bagong operations lead para pamahalaan ang bagong division. At ang ay direktang nagsabi sa akin, ikaw ang nangunguna sa aming listahan ng mga kandidato. Hindi siya nagmula sa isang formal na recruitment process.
Nanggaling ito sa mga obserbasyon na ginawa ng mga tao sa kumpanya sa nakaraang 2 taon. Napansin nila ang aking trabaho. Napansin nila ang aking attitude. Napansin nila ang aking kakayahang humawak ng mahirap na sitwasyon nang may composure at nang may solusyon. Tinanggap ko ang posisyon. At ang unang malaking desisyon na ginawa ko bilang bagong operations lead ay may kinalaman sa restructuring ng ilang mga proseso sa aming organisasyon, mga prosesong direktang nakakaapekto sa departamento ni Ginoong Ramon. Para sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, si Ginoong Ramon ay kailangang kumuha ng pahintulot mula sa akin para sa ilang mga desisyon sa kanyang sariling departamento. Nakita ko sa kanyang mga mata ang eksaktong sandali na natanto niya ang shift na nangyari. Hindi ito ang oras ng paghihiganti. Hindi ito ang oras ng pagmamalaki. Ito ay ang oras ng profesionalismo. At iyon ang ginawa ko. Naging petas ako sa kanya. Naging malinaw ako sa aking mga inaasahan. Naging suportibo ako sa kanyang team. Dahil ang tunay na layunin ay hindi kailanman ang magpahirap sa kanya. Ang layunin ay laging ang lumago at lumago ng sapat para hindi na kailangang magpanggap. Sa loob ng susunod na 12 buwan, ang bagong division na aking pinamumunuan ay naging isa sa pinaka-profitable na bahagi ng kumpanya. At sa loob ng 18 buwan, ang board ay nag-alok sa akin ng posisyon ng C. Nang matanggap ko ang posisyon, naisip ko ang lahat ng desisyon na ginawa ko sa nakaraang 3 taon. Ang bawat oras na pinili kong tumahimik ng may layunin. Ang bawat proyektong ginawa ko nang hindi inaasahan ang recognition. Ang bawat relasyong inaalagaan ko ng dahan-dahan at may integridad. At naisip ko rin ang lahat ng mga oras na gusto kong sumuko at magsabi ng totoo at iwanan ang lahat. Ang mga sandaling iyon ng pagdududa ay hindi kahinaan. Ang mga sandaling iyon ay bahagi ng proseso. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang mga aral na natutunan ko mula sa karanasang ito, hindi bilang isang gabay kung paano mag-asal ng fake o manloko ng iyong boss, kundi bilang isang mas malalim na pag-unawa sa kung paano gumagana ang mga organisasyon, kung paano gumagana ang poder, at kung paano mo maaaring i-navigate ang mga komplikadong sitwasyong propesyonal nang hindi sinisigurado ang iyong sariling kaluluwa sa proseso. Ang unang aral ay ito. Ang pinaka-epektibong paraan ng pagpapakita ng iyong kakayahan ay hindi palagi sa pamamagitan ng direktang pagpapahayag nito. May mga sitwasyon kung saan ang pinakamatalino ay hayaan ang mga resulta na magsalita para sa iyo. Kapag ikaw ay nasa isang kapaligiran kung saan ang iyong mga tagumpay ay aktibong pinipigilan o kinukuha ng ibang tao, ang pinakamatalinong estratehiya ay hindi ang makipaglaban sa sistema ng direkta. Sa halip, mahanap ang mga paraan para lumayo sa hangganan ng impluwensya ng taong nagpipigil sa iyo, nang hindi umaalis sa kumpanya ng buo-buo. Ito ay nangangahulugan na mag-volunteer sa mga proyektong cross-functional, gumawa ng mga koneksyon sa labas ng iyong direktang chain of command, at palakasin ang iyong visibility sa mga tao na mayroon ding autoridad. Ang ikalawang aral, huwag kailanman hayaan ang iyong emosyon na mag-drive ng iyong mga estratehiyang propesyonal, lalo na kapag ang mga emosyon ay nagmumula sa isang lugar ng galit, kahihiyan, o pagnanais na maghiganti. Ito ay isa sa pinakakomon na pagkakamali na nakikita ko sa mga propesyonal, particular sa mga taong talented at ambisyoso. Kapag sila ay itinatreto ng hindi makatotohanan o ng may pagmamataas, ang unang reaksyon ay makipaglaban, umalis, gumawa ng isang dramatikong aksyon na nagpapakita sa lahat kung gaano sila kahusay. Ngunit ang mga dramatikong aksyon na puno ng emosyon ay bihirang nagbubunga ng magandang resulta sa matagalang panahon. Ang matagalang estratehiya ay palaging mas makapangyarihan kaysa sa maikling ngunit emosyonal na reaksyon. Ang ikatlong aral ay ang tungkol sa poder ng impormasyong nananatili sa iyong sarili. Marami sa atin ang naturally na gusto na ibahagi ang aming mga ideya, plano at kakayahan sa lahat na makikinig. At ito ay isang magandang katangian sa maraming konteksto. Ngunit sa isang kompetitibong kapaligiran,
Particular sa isang kung saan mayroon kang boss o katrabaho na maaaring gamitin ang iyong mga idea laban sa iyo, o gamitin ang iyong mga plano upang mauna sa iyo. Ang selective na pagiging lihim sa iyong mga kakayahan ay maaaring maging isang uri ng proteksyon. Hindi ito ang pagiging maling loob. Ito ay ang pagiging matalino tungkol sa kung sino ang karapat-dapat makakita ng iyong pinakamalalim na kaalaman. Ang ikaapat na aral ay ang tungkol sa importansya ng pagtatayo ng mga relasyon na hindi nakasalalay sa iyong agarang chain of command. Sa maraming kumpanya, ang mga taong umaakyat ng pinakamabilis ay hindi ang mga pinakamagaling sa kanilang technical na trabaho. Ang mga taong umaakyat ay ang mga pinakamagaling sa pagtatayo ng mga relasyon sa buong organisasyon, mga relasyong nakabase sa tunay na halaga at tunay na tiwala. Ang bawat tao sa iyong organisasyon, mula sa receptionist hanggang sa board member, ay mayroon silang kaalaman, connection, at potential na impluensya na maaaring makatulong sa iyo sa isang punto. Ang pagtreto sa lahat ng may paggalang at tunay na interest ay hindi lamang ang tamang bagay na gawin. Ito ay isa ring matalinong estratehiya. Ang ikalimang aral ay ang pinaka-contradiction. Ang tunay na lakas ay madalas na nakakatipid ng sarili. Ang tao na nagtatago ng boses at nagmamaytiyag ay madalas na nakakakita ng mas maraming impormasyon kaysa sa taong palaging nagsasalita. Ang taong hindi nagmamadaling ipakita ang kanyang mga kakayahan sa lahat ay mas malinaw na nakikita kung saan at kung kailan pinaka-epektibo ang mga kakayahang iyon. Ang tao na hindi nangangailangan ng panlabas na validation para maramdaman ang kanyang sariling halaga ay mas matatag at mas mapagkakatiwalaan kaysa sa taong palaging naghahanap ng papuri at pagkilala. Hindi ito nangangahulugang maging passive o walang ambisyon. Nangangahulunan ito ng pagiging matalino tungkol sa kung kailan at paano mo ipinakita ang iyong lakas. Ngunit mayroon akong kailangang sabihin sa inyo na hindi ko sinabi sa simula pa ng video na ito. Isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng estratehiya at aral na aking ibinabahagi. Ang tunay na dahilan kung bakit nagtagumpay ang lahat ng ito ay hindi ang pagpapanggap, hindi ang estratehiya, hindi ang pagtitago ng aking kakayahan. Ang tunay na dahilan ng tagumpay ay ang malinis na intensyon na nasa likod ng lahat ng aking ginagawa. Ang layunin ko ay hindi ang makaganti kay Ginoong Ramon. Ang layunin ko ay lumago bilang isang profesional at lumago bilang isang tao sa kabila ng isang mapaghamong kapaligiran. At kapag ang iyong mga desisyon ay nakabase sa tunay na layunin ng paglago, ang mga resulta ay karaniwang mas maganda kaysa sa inaasahan. May isa pang bagay na dapat ninyong malaman tungkol sa kinatatayuan ko ngayon bilang si. Hindi ito ang dulo ng kwento. Ito ay ang simula pa lamang ng isang bagong kabanata. At sa bagong kabanata na ito, isa sa aking pinakamahalagang responsibilidad ay siguraduhin na ang mga tao sa aking organisasyon ay hindi kailangang dumaan sa kung ano ang pinagdaanan ko. Ang mga taong talented at ambisyoso at may magandang intensyon ay hindi dapat kailangang itago ang kanilang mga kakayahan para makaligtas sa kanilang lugar ng trabaho. At ang paglikha ng isang kultura kung saan ang mga tao ay maaaring maging tunay na sila ay isa sa mga pinakamagandang bagay na maaaring gawin ng isang leader. Kaya naman, kapag nakita ko si Ginoong Ramon sa mga pagpupulong ngayon na hindi siya aware ng lahat ng ito, may paggalang at pagpapasalamat ako sa kanya. Dahil ang lahat ng pagdurusa at frustration na dinulot ng kanyang pamamahala ay naging isang mahalagang bahagi ng aking edukasyon. Hindi ito isang edukasyon na maaaring makuha sa anumang libro o kurso. Ito ay isang edukasyon na natanggap ko sa pamamagitan ng buhay at ng aktwal na karanasan. At sa kabila ng lahat ng naging masakit at mahirap, hindi ko palitan ang karanasang iyon kahit saan man. Pero narito ang pinakamagandang bahagi ng kwento, ang bagay na hindi ko pa sinabi. Ang bagay na magbabago ng paraan ng inyong pag-iisip tungkol sa inyong sariling mga karanasan. Ilang buwan bago ko tumanggap ng posisyon ng C, natuklasan ko ang isang bagay na nagbago ng aking pag-unawa sa lahat ng nangyari.
Habang ino-organize ko ang aking mga lumang dokumento at emails, natagpuan ko ang isang palitan ng mensahe sa pagitan ng C at ng AR Director na nagmumula halos 2 taon bago ang almusal na iyon. Sa palitan ng mensahe, pinag-uusapan nila ang isang high potential employee na kinakailangan ng mas magandang developmental opportunities. Hindi ko agad nakilala na tungkol sa akin ang mensahe. Ngunit habang nagbabasa ako, natanto ko na ito ay ang unang beses na nabanggit ang aking pangalan sa pinakamataas na antas ng organisasyon. At ang pinakanapakagandang bahagi, ang dahilan kung bakit nabanggit ang aking pangalan ay dahil sa rekomendasyon ni Ginoong Ramon mismo. Sa likod ng lahat ng pagmamalaki at insecurity at pag-aagawan ng kredito sa mga meeting, sa likod ng lahat ng kapag nagbigay siya ng dagdag na trabaho at napigil ng recognition, si Ginoong Ramon ay nagre-recommend din sa akin para sa mga mas mataas na posisyon sa likod ng eksena. Hindi ko alam ito sa loob ng maraming taon. At ang kaalaman na ito ay nagbago ng paraan ng aking pag-unawa sa buong karanasan. Ang mga tao ay komplikado. Ang mga relasyon ay komplikado. Ang mga motivasyon ng ibang tao ay palaging mas komplikado kaysa sa inaakala natin. Si Ginoong Ramon ay may mga insecurity at mga kahinaan, tulad ng lahat tayo. Ngunit mayroon din siyang iba pang aspeto na hindi ko nakita noong panahon na puno ng frustration at galit. At ang leksyong ito, ang leksyon ng complexity ng tao at ng pag-iwas sa paghuhukom ng iba batay sa isang aspeto ng kanilang pag-ugali, ay maaaring ang pinakamahalaga sa lahat ng mga aral na natutunan ko sa buong karanasang ito. Ngayon, habang tinatatapos ko ang video na ito, nais kong iwanan kayo ng isang hamon. Kung mayroon kayong katulad na sitwasyon sa inyong buhay profesional, kung mayroon kayong boss o katrabaho na parang ginagawang mas mahirap ang inyong buhay, bago kayong magpasya ng inyong susunod na hakbang, maglaan ng ilang sandali at tanungin ang inyong sarili ng 3 bagay. Una, ano ang tunay na motivasyon ng taong ito? Hindi ang ibabaw na motivasyon, kundi ang ugat. Ano ang kinakatakutan nila? Ano ang kailangan nila? Ikalawa, ano ang tunay kong layunin sa sitwasyong ito? Hindi ang maikling layunin ng pagtatapos ng frustration, kundi ang matagalang layunin ng aking profesional at personal na paglago. At ikatlo, anong uri ng tao ang nais kong maging sa kabila ng sitwasyong ito? Ang inyong mga sagot sa 3 tanong na iyon ay magiging mapa para sa inyong susunod na mga hakbang. Hindi ko maaaring garantiyahan na ang inyong landas ay magiging katulad ng sa akin. Ang bawat sitwasyon ay natatangi, ang bawat tao ay natatangi, at ang bawat organisasyon ay may sariling dinamika at kultura. Ngunit kung ang inyong mga desisyon ay nakabase sa malinaw na pag-unawa sa sitwasyon, sa tama at malinis na intensyon, at sa isang long-term na pananaw ng kung sino ang nais ninyong maging, ang mga resultang darating ay karaniwang mas maganda kaysa sa kung papaano kayo dumating sa sitwasyon. Isa sa mga bagay na hindi ko inaasahan nang magsimula ang lahat ng ito ay kung gaano kalaki ang pepel ng pagtitiyaga sa buong proseso. Hindi lang ang uri ng pagtitiyaga na tulad ng pag-upo at paghihintay na may matamis na ngiti. Ang uri ng pagtitiyaga na tinutukoy ko ay ang aktibong uri. Ang uri kung saan patuloy kang gumagawa ng matalinong desisyon sa bawat araw kahit hindi mo pa nakikita ang mga resulta ng iyong mga pagsisikap. Ang uri ng pagtitiyaga na nagbibigay sa iyo ng kakayahang tumayo at bumalik pagkatapos ng bawat sandali ng frustration at pagdududa. Ang uri ng pagtitiyaga na nagmumula hindi sa katibayan ng tagumpay, kundi sa malalim na paniniwala sa iyong sariling potential at sa tama at kabutihan ng iyong mga layunin. Mayroon din akong gustong sabihin tungkol sa usapin ng kalusugan ng kaisipan sa loob ng ganitong uri ng proseso. Ang pagpapanggap, kahit na ito ay isang makatwirang estratehiya, ay may bayad sa iyong emosyonal at mental na kagalingan. Ang mga tao ng pagtatago ng tunay mong sarili, kahit na may malinaw na estratehikal na layunin, ay hindi basta madali. May mga gabi na nag-iisip ka kung tama ba ang iyong ginagawa. May mga sandali ng matinding pagdududa kung ang lahat ng pagsisikap ay sulit.
May mga oras na gusto mong iwanan ang lahat at magsimula muli sa ibang lugar. Kung ikaw ay nasa ganitong uri ng sitwasyon ngayon, nais kong sabihin sa iyo na ang mga sandaling iyon ng pagdududa ay normal at tao. Hindi mo kailangang maging makina ng estratehiya na walang emosyon. Ang mahalaga ay mayroon kang mga tao at mga bagay sa iyong buhay na nagbibigay sa iyo ng koneksyon sa iyong tunay na sarili, labas ng konteksto ng trabaho at ng lahat ng komplikasyon nito. Para sa akin, ang aking mga kaibigan at pamilya, ang aking libangan, at ang regular na pagsusulat sa journal ay ang mga bagay na nagpanatiling malusog ang aking pag-iisip sa buong proseso. Ang mga bagay na ito ay hindi accessories o luho. Ang mga ito ay kinakailangan. Bukod pa rito, mahalaga rin na makilala mo kung kailan na hindi nasulit ang pagtitiyaga sa isang particular na organisasyon o sitwasyon. Hindi lahat ng mapaghamong kapaligiran ay pwedeng i-navigate sa pamamagitan ng estratehiya at pagtitiyada. May mga sitwasyon kung saan ang pinakamatalinong desisyon ay ang umalis, lalo na kapag ang kapaligiran ay nakakaapekto na sa iyong pisikal na kalusugan, kapag may kasamang aktibong pang-aabuso o diskriminasyon, o kapag ang mga pangunahing halaga ng organisasyon ay kontra sa iyong sariling mga prinsipyo. Ang kahusayan ng estratehiya ay hindi nangangahulugang kailangan mong tiisin ang lahat sa pangalan na matagalang pananaw. Ang matalinong paglalayag sa isang organisasyon ay nangangahulugang alam mo rin kung kailan tama ang lumayag patungo sa ibang dagat. Nais ko ring pag-uusapan ang isang bagay na madalas na hindi tinatalakayin sa mga ganitong kwento ng tagumpay, ang tungkol sa mga taong nakatulong sa akin sa landas na ito. Dahil ang kwentong ito ay hindi exclusively tungkol sa aking sariling kakayahan. May mga tao sa buong landas na pumili na makita ako para sa kung sino ako, na pumili na magtiwala sa aking potential bago pa man ito malinaw na mapapatunayan, na pumili na magbigay ng pagkakataon kahit hindi ito ang pinaka-convenient na desisyon para sa kanila. Ang sina nag-imbita sa akin para sa almusal, ang mga katrabahong nagbahagi ng kanilang kaalaman at koneksyon ng walang anumang maliwanag na personal na kapakinabangan, ang mga kliyente na pumili na magtiwala sa akin kahit hindi pa nila ganap na kilala. Ang mga taong ito ay bahagi ng kwento. At ang pagkilala sa kanilang PayPal ay isa sa mga pinaka-importanteng bahagi ng pagiging isang leader na may integridad. Kapag ikaw ay nasa posisyon ng autoridad at impluensya, isa sa iyong pinakamahalagang responsibilidad ay ang maging ang uri ng tao na pumipili na makita ang potential ng iba bago pa man ito napatunayan. Ang pagiging CEO leader ng anumang class ay hindi pangunahing tungkol sa iyong sariling kakayahan. Ito ay pangunahing tungkol sa iyong kakayahang makita, aunlarin at i-empower ang mga kakayahan ng mga taong nasa iyong paligid. Bago ko tapusin ang video na ito, mayroon akong isang huling bagay na gustong ibahagi, isang bagay na naging isa sa pinaka-transformative na kaalaman sa aking buhay propesyonal. Ito ay isang simple ngunit malalim na kaisipan. Ang inyong kasalukuyang sitwasyon ay hindi ang inyong permanenteng kalagayan. Ang mga sitwasyong parang hindi malulutas, ang mga relasyong parang hindi mapapabuti, ang mga limitasyong parang hindi mapapanalo. Lahat ng ito ay temporaryo kapag ikaw ay nagpapanatili ng klaro at tama na direksyon ng iyong mga aksyon at desisyon.